wala po yan sa karanasan. Wala po yan sa koneksyon. At lalong-lalo na, wala po yan sa taba ng ating bulsa. Dahil ang tunay na leader, dapat malinis ang intensyon. Tapat ang serbisyo. At matibay ang prinsipyo. Kaya po ako, kahit ako po ay nag-iisa, hindi ko po ito nararamdaman. Dahil alam niyo po, sa bawat pagpunta ko ho sa aking mga house to house, at dito rin ho, nararamdaman ko po, kahit ako ay mag-isa, kasama ko naman kayo. At alam niyo po, sabi ko, pag tayo ay hahanap po ng isang leader, hindi lang po para sa konsehal, no? Kahit saan po. Tingnan ho natin, hindi lang basta ho ang credentials nila. Tingnan ho natin yung pagkatao ng leader. Ang importante po ay kung ano ba siya sa likod ng camera. Sino ba siya pag walang nakatingin? Gumagawa pa ba siya ng tama pag walang nakatingin sa kanya? Yun po ang tunay na may integridad. At kailangan ho natin yan sa Pasig. Alam niyo po, 3 lang po ang gusto kong bigyan ng pansin sa Pasig. Unang-una po, edukasyon. Hindi lang basta edukasyon, magkaroon ng diploma, kailangan dekalidad na edukasyon. Dahil po sa mga nakakaalam ng istorya ng buhay namin, ang nanay ko pala, lagi kong kinukwento, hindi po ba? Gusto ko pong ipakilala ang inspirasyon ko sa buhay. Ang nanay ko po, Nanay Marcy, andito po siya ngayon. Siya po ang nagpakita na hindi hadlang ang kahirapan para tayo ay magtagumpay sa buhay. Ang importante, magsumikap, mag-aral ng mabuti, bigyan ng kahalagahan ng edukasyon, at malayo ang mararating natin sa buhay. Kaya yun po ang una, edukasyon para sa lahat ng kabataang Pasigueño. Pangalawa ho, bilang isang babae. Gusto ko po na ang bawat ina, dalaga, lola, ay may boses, may proteksyon, at may oportunidad dito sa ating lungsod. Importante tayo, hindi tayo second class. Ang mga kababaihan, huwag ho tayong magtago sa sulok at manahimik. Tayo ay dapat nasa gitna ng bawat desisyon, whether ho sa loob ng ating pamamahay o sa labas. Importante po ang ating boses. Kaya po ako bilang isang babae, nag-iisang babae, titindig po ako sa inyong mga karapatan. Pangatlo ho, bilang isang arkitekto, gusto ko ho ng ating infrastruktura dito sa Pasig, hindi lang basta infrastruktura. Dapat ito ay para hindi lamang sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Hindi lang basta nagsesemento. Importante lahat ng gagawin natin may silbi. At talagang mararamdaman ng mga Pasigueño ang buwis nila kung saan napupunta. 3 lang ho yun, hindi ako mangangako. Pero ang sabi ko nga po, itong laban na ito ay laban nating bawat isa. At hindi ko ipagpapalit ang aking mga naging desisyon. Dahil nakita niyo naman ho, di ba kanina po umuulan. Kinakabahan po ako. Sabi ko, nako, baka hindi po matuloy ang aking motorcade. At baka po ay hindi matuloy itong ating caucus at talagang outdoor po, no? Dito tayo sa Plaza Rizal. Pero mukhang dininig po ng Panginoon ang ating dasal. At alam ko po, sabi ko nga, ito po ang lagi kong dinadala po sa bawat lakbay ng aking buhay. Hindi lang po sa buhay politika, no? Pati po sa buhay ko bilang isang beauty queen, sa buhay ko bilang isang negosyante, sa buhay ko bilang isang ina. If God is with us,
who can be against us? Kaya yun po ang pinanghahawakan ko. Yung aking paniniwala, yung aking pananampalataya. At alam ko po, saan man ako dalhin ng Panginoon, gagamitin niya ang buhay ko para maging blessing po sa iba. Muli ho, ako si Architect Shamsi Supsupli, nagmamahal, tumitindig, lumalaban para sa bawat Pasigenyo. Kaya sana po, tulungan niyo po ako ngayon darating na halalan. Kayo po ang lakas ko. Sa inyo ako kumukuha talaga ng bawat enerhiya ko, no? Every time nakikita ko kayo, alam ko po, tama po ang landas na aking pinili. Kaya sana po samahan po nila ako sa Mayo 12, Architect Shamsi Supsupli. Basta arkitekto, sigurado, numero 7 sa balota.